Ay, pwede rin. Gusto mong kalbuhin ko yung buhok mo para gawin ko iyang pansit canton? Anong gusto mo? Pwede rin kitang gawing tapa. Nakangising sabi naman niya. Napalunok naman ito at namumutla habang nakatingin sa kanya. Huwag na lang. Gawin mong pansit canton ang buhok ko. Peste ka talaga. Panira ka ng moment. Ganito sa sana kataas ang kumpiyansa ng sarili ko, no? Tapos bigla na lang bumaba ng dahil sa'yo. Nakasimangot na sabi nito na ikinatawa naman niya. Ano bang nakita sa'yo ng doktor na iyon? Totoo lang ay may saltik ka sa utak. Imbis na magalit ay tumawa siya lalo sa sinabi nito. Tumigil siya nang sumakit na ang tiyan niya sa kakatawa. Dahil sa ganda kong ito at alindog, tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair para makita kung ano ang sinasabi niya. Kahit hindi malaki ang boobs ko, ay may ipangsasampal naman ako sa mga taong mahaharot na ako lang ang babaeng mamahalin ni Vincent. Proud niyang sabi. Ano naman ang isasampal mo, Aber? Nakataas kilay nitong tanong sa kanya. Itong kamay ko. She raised her hands and she immediately cupped her breast. Alangan namang itong boobs ko ang ipangsampal ko sa mukha nila. Pabalang niyang sabi na ikinatawa ng kaharap niya. Mahiya naman ang boobs ko sa kanila. Makapal kaya ang mukha ng maharot dyan sa tabi-tabi at baka malaspag lang ang boobs ko dyan. Napahalakhak ito sa sinabi niya. Ay teka lang, sumasakit na ang tiyan ko sa mga pinagsasabi mo. Sabi nito habang nakahawak siya sa tiyan niya dahil sa kakatawa. Hay nako, tumigil na nga tayo sa kalokohan natin at baka kabagin tayo sa kakatawa. Inilagay niya sa drawer ang kanyang sketchpad. Bago siya tumayo. Halika, kain tayo sa labas, Rina. Paanyaya niya at pinaunlakan naman siya ng kasamahan. Sinara niya agad ang pintuan nang makalabas sila ng cubicle nila. Nagsisimula na silang maglakad patungong cafeteria. Napakunot ang noo niya nang makitang nakatingin ang mga kasamahan nila sa trabaho sa kanilang direksyon, kaya napalingon siya sa likuran para malaman sila kung sila ba ang tinititigan ng mga ito. Nang makitang walang tao, ibig sabihin ay silang dalawa nga ang tinitingnan ng mga ito, o baka naman siya lang ang tinitingnan o si Rina. Nagkibit balikat na lang siya at hindi na lang pinansin ang mga weirdong mga tingin ng mga tao. Dumiretso sila sa counter para mag-order ng pagkain. Pagkatapos ay naghanap na silang ng mauupuan. Nang makitang may 3 bakanting upuan, ay agad silang lumapit doon at tahimik na hinila ang upuan. Ilang minutong katahimikan ang nagdaan nang bigla na lang may kumalabit sa kanya. Kung kaya't napatingin siya kung sino iyon. Nakita niyang isa rin itong designer kagaya niya, kung kaya't na kanyang tiningnan ito. Yes, you are Dr. Santino's girlfriend, right? Kahit na nagtataka siya ay tumango na lang siya sa tanong nito. Yes, I am. Why? We heard in the news that Dr. Santino is having a relationship with his patient's granddaughter. Is that true? Kumunot lang ang noo niya sa tanong nito. Ano ang ibig sabihin na naman ng mga balitang nasagap ng babaeng ito? At bakit ba ito nag-uusisa? You didn't know? Gulat na tanong nito. In the news, Vincent and his patient's granddaughter spotted eating together in a restaurant. They were laughing in the photos. They look extra sweet. Don't tell me, you two broke up. Napailing na lang siya sa sinabi ng kanyang kaharap. Bigla rin siyang nainis. If I were you, I stop believing in a fake news because I know that they are telling lies. Masarap sanang kumain kaso nakakawalang gana naman ang mga pinagsasabi ng mga kasamahan niya. Ang hilig talagang manira ng mood ng mga balita na wala namang katotohanan. Puro lang haka-haka. Gusto lang makakuha ng atensyon. Kaya ayun, ang mga reporters sa news o di kaya mga paparazzi ay gumagawa ng ibang paraan para makasira ng ibang tao. Binibigyan lang nila ng ibang tao ang kahulugan ang mga nakukuha nilang litrato. Excuse me. Tumayo siya at umalis sa cafeteria saka nagtungo sa parking lot. Wala na siya sa mood makipaghalubilo ngayon dahil naiinis siya sa balitang kumakalat. Alam niyang hindi naman iyon totoo.
Pero may parte sa utak niya ang naniniwala rin sa sinabi ng babae kanina. Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo para maiwaglit ang kanyang masamang naiisip sa nobyo. Gusto niyang malaman ang totoo kung may katotohanan nga ba ang sinasabi nito. Sa paraang iyon ay mapapanatag ang kanyang kalooban, kung kaya't napagdesisyonan niyang tawagan si Vincent. Sana sagutin nito ang tawag niya dahil mas lalo siyang hindi mapakali. Humugot siya ng malalim nang itinapat ang kanyang phone sa kanyang tenga pagkatapos magdial. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang naghihintay sa pagsagot nito. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang pamilyar na boses ng nobyo sa kabilang linya. "Hay mahal ko, sorry kung hindi ako nakatawag sa'yo dahil naging abala ako sa kalagayan ni Lola Ruana. I hope you understand." Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Bagkos ang kanyang pagdududa ang mas uunahin niya ngayon. Gusto lang niyang kumprontahin ito kung ano ang totohanan. "Tell me, Vincent, are you having a relationship with your patient's granddaughter?" Napasinghap ito sa kabilang linya. Kalaunan ay humagalpak ito ng tawa. Napasimangot siya sa reaksyon nito. "Ano bang pinagsasabi mo dyan, Georgina? Bakit mo naman naisip yan? Nakarelasyon ko ang apo ng pasyente kong si Lola Ruana?" "Just answer me straight to the point, Vincent. Mahal ko, wala akong karelasyong iba maliban sa'yo. Bakit naman ako maghahanap ng iba kung ikaw lang ay sapat na?" Lihim siyang napangiti at agad na umupo sa lounge area. "Sorry if I doubted you." Rinig niyang napabuntong hininga ito sa kabilang linya. "Makinig ka. Wala akong ibang babae kaya please lang, huwag kang magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng iba dahil ikaw lang ang mahal ko." Bigla siyang nakonsensya sa pagbibintang sa kanyang doktor. Ang tanga naman kasi niya kung bakit nagdududa pa siya sa nararamdaman ng doktor sa kanya. "Sorry, Vincent. May nagsabi kasi sa akin na ikaw at ang apo ni Lola Ruana ay may relasyon. May nakakita sa inyo sa restaurant. Ang sweet-sweet nyo raw. Para na nga daw kayong totoong magkasintahan." Tumikhim ito sa kabilang linya. "Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko sa'yo, Georgina? Para paniwalaan mo ako na hindi kita kayang lokohin?" Napatahimik siya sa tanong nito at para siyang nanghihina nang marinig niya ang tono ng boses nito. "Your love for me is enough," mahinang sabi niya. "Then why are you accusing me that I'm having a relationship with somebody else?" Napasandal siya sa couch at napatingala habang hawak pa rin niya ang cellphone. "Nagsiselos kasi ako kaya ganun. Kaya inasakusahan kita na may iba ka." "It's okay to be jealous, mahal ko. But not too much, okay? Please keep in your mind na I love you so much and I am happy to have you in my life. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipagpapalit. Huwag kang makinig sa iba. Dapat tayo lang dalawa. Makakaasa ba ako, mahal ko?" Tumango siya kahit hindi nito nakikita. "Yes, Vincent." "That's good, mahal ko. Anyway, how are you? Kumakain ka ba ng maayos? O di kaya ay nakakatulog ka ba ng mabuti dyan?" Napangiti siya nang bumalik na ang masasayang boses ng binata. "Oo, ikaw. Heto, I miss hugging you. Feeling your warmth against mine. Namimiss ko ang tawa at ngiti mo. Miss na miss ko na ang lahat sa'yo, mahal ko. I hope I am there to be with you, Vincent, but I am far away from you. Sa makalawa pa ako makakauwi riyan sa Pilipinas." Narinig niya ang pagtawa nito sa kabilang linya. "Even if we are far away, mahal ko, deep in our hearts, we know that we're in the same place that always remind us that we are one. Our feelings will never be changed. Magkaiba man ang mga tao, pero ang puso ay hindi dahil kapag mahal mo, hindi ka gagawa ng isang bagay na makakasira sa inyong dalawa." She placed her right hand on her chest to feel her heart beating erratically. "Mahal ko, are you still there?" Napangiti siya nang marinig niyang kinakantahan siya nito ng A Beautiful Life. Habang kumakanta ang binata, ay malakas ang pagtibok ng puso niya. "I love you, Vincent. I love you so much, mahal ko. Hihintayin kita. Sige na at may aasikasuhin muna ako ngayon.
Always take care of yourself at huwag mong kakalimutan na mahal kita. Pagkatapos magpaalam ay bumalik na agad siya sa cubicle niya na may ngiti sa labi. Georgina closed her eyes as she felt the wind touch her face. She sighed in contentment and murmured, "I miss this country." She was finally back sa Pilipinas. "Mahal ko." Napamulat siya ng mga mata nang marinig niya ang pamilyar na boses at alam niya kung sino ang nagmamay-ari nun. Walang iba kung hindi ang lalaking mahal na mahal niya. Walang iba kung hindi si Dr. Vincent Santino. Nakita niya si Vincent na nakahilig sa pintuan ng kotse nito. She didn't think twice. She immediately threw herself at him kaya natatawang sinalo siya nito. "Do you miss me, mahal ko?" "Oo, mahal ko. Miss na miss ko na ang boyfriend kong palagi nakasimangot." Natatawang tugon na ikinasimangot naman niya. "Mahal ko, may pupuntahan tayo." Kunot noong lumayo siya sa nobyo. "Saan naman yun?" "It's a secret. You will know later, mahal ko. This day is ours." Napasimangot siya sa sinabi nitong secret daw ang pupuntahan nila. Ayaw niya ng sikreto at baka magulat na naman siya sa pakulo nito. "Saan nga?" Imbis na sagutin siya ng doktor ay pinapasok siya nito sa sasakyan. Napanguso na lang siya nang pagbuksan niya ito. Hindi na lang siya nagtanong pa dahil kahit anong gawin niya at o itanong sa kasintahan ay hindi pa rin ito sasabihin. Mas mabuti pang tumahimik na lang. When the car stopped, she turned her head and looked at Vincent with a confused look on her face. He gave her a smile. Before she could even ask what they are doing in front of Spanish-style house, he got out of the car and ran to her side to open the door for her. Tinanggap naman niya ang kamay nito na nakalahad sa harapan niya. She wrapped her arms around his arm and started walking. Kunot noong tiningnan niya ang bahay. "Sinong nakatira rito, Vincent? Bakit tayo naparito?" Tanong niya habang inililibot pa rin ang paningin sa loob ng bahay. "Vincent, anak." She immediately turned her head when she heard an unfamiliar voice. Napanganga siya habang nakatingin sa may edad na babae at lalaki. Sa tingin niya ay mag-asawa ang mga ito. May hawig ang dalawang matanda sa kanyang nobyo, kaya palipat-lipat ang tingin niya mula kay Vincent at sa dalawa. Hindi pa man siya nakakahula. The old lady gave Vincent a hug before giving the attention to her. "Ikaw ba ang palaging bukang bibig ng anak ko na sa England nagtatrabaho? Ang pangalan mo ba, iha, ay Georgina?" "Opo," magalang na sagot niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan na niya ngayon ang mga magulang ni Vincent. Naramdaman na lang niya na niyakap siya ng matanda. "Georgina, mahal ko, I'd like you to meet my parents." Her body tensed up at what she heard. Kaya pala magkakahawig ang tatlo dahil mga magulang pala ng nobyo niya ang kaharap niya ngayon. This was totally unexpected day. "Kinagagala kong makilala ang girlfriend ng anak naming si Vincent. Pasensya ka na, iha, at hindi kami nakapaghanda." Hindi na siya nakareact nang hinila siya nito sa sala. "Anong gusto mong kainin at ipagluluto kita?" "Wag na po, tita, busog pa po ako." "Sus, wag ka nang mahiya sa amin at malapit ka naman na naming maging manugang." Nakangising ngumiti ito kay Vincent na ngayon ay napakamot sa ulo. Nag-asaran sila ni Vincent dahil sa sinabi ng ina nito. "Hay nako, ang mga kabataan talaga ngayon. Umalis na nga tayo rito at nakakaistorbo tayo sa lambingan nila. Sige, sa kusina muna kami para makapaghanda ng makakain natin." Napailing na lang ang mga magulang ni Vincent at umalis na sa harapan nila. Ngumisi lang silang dalawa ni Vincent habang nakatingin sa mga magulang nitong napapailing sa kanila. Napatigil siya nang may naalala. "Teka, Vincent." Nagtatakang napangati naman ito sa kanya. "Kumusta na pala ang pasyente mong si Lola Rowena?" Ngumiti ito sa kanya at niyakap siya nito ng mahigpit, kaya napasandal siya sa matigas na dibdib ng doktor. She sighed in relief when she felt how comfortable she was while she was being hugged by his man. "Mahal ko,
Successful ang operasyon niya pero kailangan muna siyang obserbahan. Napatango siya sa sinabi nito. Mabuti naman kung ganun, pero matanong ko lang, bakit 2 araw kang hindi tumawag sa akin kahit video call man lang? Alam mo bang na-miss kita sa loob ng 2 araw na iyon? Sorry, naging busy kasi ako kay Lola. Sabi nito, you want me to come with you? Kumunot ang noo niya sa tinanong nito. Where? Kay Lola Ruana. Kumislap ang mga mata niya sa narinig. Really? Yes, I am excited to meet your patient. Humiwalay ito sa kanya at naguguluhang hinawakan nito ang kanyang kamay. Halika mahal ko at may ipapakita ko sa iyo. Ano naman iyon? You will know if you will come with me. Where? In my room. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Napahalakhak ito nang biniro niya ito. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Halika nga. Hinayaan na lang niya kung saan siya nito dadalhin. Talaga namang magpapaano siya sa nobyo. Natawa na lang siya sa kanyang iniisip. Bigla na lang naputol iyon nang binasag ng binata ang trip niya. Para kang timang dyan, bigla ka na lang tumatawa. Wala namang nakakatawa. Sumimangot siya sa sinabi nito. Hindi ako timang no, kinikilig lang talaga ako. Nakita niyang napakagatlabi ito. Sinong hindi kikiligin sa gwapo kong to? She rolled her eyes at him. Iyan na naman ang mahangin na si Vincent, nakakagulo ka ng bangs. There you are. Nagtatakang napatingin naman siya sa harapan niya. Nakita niyang pintuan iyon. Is this your room? Imbis na sagutin siya ng nobyo ay ngumiti lang ito sa kanya at binuksan ang pinto. Nauna itong pumasok sa silid at napatingin sa kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Napangiti siya sa nakikita. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging silang dalawa ni Vincent. Who would have thought that the guy fell in love with her? O diba ang taray lang? Pero seryoso. Hindi talaga siya makapaniwala sa una. Pero noong naramdaman na niya, grabe, ang sarap palang mahal at magmahal. Hindi niya inaasahan na ang taong iniibig niya ay magiging sa kanya rin pala sa huli. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, pero totoo na pala ang nasa harapan niya. Kung hindi niya pa pinatawad si Vincent, magiging ganito pa rin ba siya kasaya? Sa tingin niya ay hindi. Hindi kasi pinakaramdaman niya ay may kulang pa rin sa buong pagkatao niya na tanging ang doktor lang ang makakapagpuno. Mahal ko. Napabalik siya sa realidad nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng doktor. Nakita niyang nakaupo na pala ito sa kama habang nakatingin sa kanya. Ang magagandang sandali sa buhay ng doktor ay bigla na lang naglaho. Ang napaka-espesyal na araw niya ay magiging masaya sana kung hindi lang biglang naging malungkot. Sa isang pangyayari ay nawasak ang kanyang damdamin. Gusto niyang magwala, manuntok, sumigaw ng pagkakalakas-lakas para maibsan ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Sa isang iglap ay bigla na lang nawasak ang puso niya sa hindi inaasahang pangyayari. Lahat sila ay nagulat, lahat sila ay nasaktan. Napatingin siya sa loob ng silid na puro puti. Nakita niya si Georgina na maraming nakakabit na tubo sa katawan. Nanghihinang napahawak siya sa salamin at hinayaang tumulo ang kanyang luha. Naaawa siya sa mahal niya dahil sa sinapit nito. Naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat na agad naman niyang nilingon. Nakita niya ang kaibigan na seryosong nakatingin sa kanya. May halong awa ang mga mata nito. Wala na siyang pakialam kung makita ng kaibigan niya na umiiyak siya. Stay strong man, don't let your guard down, sabi ni Felix sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at hinaplos ang salamin. Lumunok muna siya bago niya ito sinagot. Paano ako magiging malakas kung nandyan sa loob ang lakas ko, Felix? How to be strong if you see your future wife in critical situation and condition? Garalgal ang boses na tanong niya sa kaibigan. Felix shook his head and gave him an assuring smile. You are her lifeline, Vincent. Kung hindi ka magiging malakas ay mas lalo siyang magiging mahina.
mas lalo pa siyang tatagal na nakaratay sa higaan. Iparamdam mo na sa kanya na malakas ka at nandyan ka palagi para sa kanya. Huwag mong iparamdam na magiging mahina ka. She can feel it, Vincent. Even though she is asleep, alam niya na nandyan ka. She can feel your love and care for her. Siya nga. Kahit na ipagtambuyan mo siya noon, ay pilit pa rin siyang lumalapit sa'yo, kaya be strong, man. Sir. Hinarap nilang dalawa ni Felix kung kanino galing ang boses na iyon. Nakita nila ang nurse na papalapit sa kinaroroonan nila. Napakunot ang noon niya sa hawak niyang laboratory gown at saka facial mask. Sir, pwede na po kayong pumasok sa loob. Napatango siya sa sinabi nito at kinuha ang bitbit nitong laboratory gown para sa kanya. Isinuot niya kaagad ito at huminga ng malalim bago pinuksan ang pintuan ng kwarto ni Georgina. Good morning, Dr. Vincent. Bati sa kanya ni Dr. Chanko. Tango lang ang itinugon niya dahil ang atensyon niya ay nasa babaeng nakaratay sa kama. Umupo siya sa upuan na malapit sa kama na hinihigaan ng dalaga. Inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Georgina, please wake up. Naluluhang sabi niya. Hindi niya inaakala na hahantong ito sa ganito. Mahal ko, maawa ka naman. Gumising ka na. Hindi na ako makapaghintay na makita ang magandang mong ngiti sa labi. Ang iyong mga mata na kay sarap pagmasdan kapag kumikislap. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong pag-alalahanin ng ganito. Alam mo bang may sorpresa sana ako sa'yo? Alam kong sasaya ka kapag nakita mo ang mga iyon. Pero heto ka. Nakaratay sa kama at walang malay. Napasubsob siya sa kama nito at umiyak. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanyang umiiyak. Dahil sa totoo lang ay wala siyang ibang nararamdaman kung hindi sakit at awa sa babaeng mahal niya. Bigla naman niyang naalala ang gabing iyon. Lahat ng mga kaibigan, kamag-anak niya at pati ang kamag-anak ng nobya niya ay masayang nakikipagtulungan sa kanya. Tinulungan siya ng mga ito ng mga sorpresa niya para sa dalaga na gaganapin sana ng gabing iyon. He couldn't stop walking back and forth dahil sa kabang nararamdaman niya ngayon. Pinagpapawisan na ang kanyang kamay dahil sa kabang nararamdaman niya. Tumigil ka nga kuya, kanina pa ako nahihilo sa kalalakad mo riyan. Sita ng bunso niyang kapatid na si Beatrix na nakapamewang sa harapan niya. Then, don't watch me. Inungusan niya ito. As if naman na hindi ka namin nakita. Kulang na lang ay umihi ka dyan. Sana nga ay hindi na sumipot si Georgina. Natatawang umiwas ito sa kanya dahil akmang babatukan sana niya ito. Binigyan niya lang ito ng masamang tingin. Huwag mo akong biruin, Beatrix. Napakalinaw ng alaala ni Vincent ng mga gabing iyon. He smirked at her. Try me, Beatrix, try me. Lumukot ang mukha nito sa sinabi niya. Nang maging kayo ni Georgina ay naging ganyan ka na. Tawagan ko kaya si Georgina at sabihan na huwag ka na munang siputin dahil kailangan kong... Napailing na lang siya habang tinatawag ang kapatid. Kaagad niyang kinuha ang maliit na box sa bulsa ng pantalon. Napangiti siya nang makita kung gaano kaganda ang singsing na napili niya para sa dalaga. Alam niyang nababagay ito sa palasinsingan nito. Ang singsing na napili niya ay isang diamond ring na pinapalibutan ng makinang na bato na talaga namang nababagay sa dalaga. Napasigaw ang mga tao sa paligid dahil sa gulat nang may narinig silang malakas na salpukan ng sasakyan. Hindi ito kalayuan sa kanila kung kaya't hindi siya nagkakamali na may aksidente ngang naganap. May nabangga! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Ali habang pupunta sa kanila. Alam niyang walang napapadaan na tao sa kanilang lugar dahil nasa isang napakagandang hardin sila. Sinong may sasakyan dyan? Please lang, tulungan ninyo ang babae. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang bigla itong kumalabog ng malakas. Dahil bigla siyang kinabahan. Napansin niyang nagmamadali naman ang mga kasamahan niyang pumunta roon. Hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo papunta kung nasaan ang trahedya. Unti-unting bumagal ang pagtakbo niya nang makilala niya ang sasakyang nabangga. Hindi. Nang hihinang sabi niya nang makita ang kalunos-lunos na dalaga sa loob.
Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya. Nanginginig ang kanyang kamay na hinaplos ang mukha ni Georgina. Bawat paghinga nito ay kinakabahan siya dahil unti-unting humihina ito. Nang hihinang iminulat nito ang mga mata, sumilay ang ngiti nito sa labi. Vincent, don't cry. Mabubuhay pa ako. Marami pa tayong oras na magkakasama. Matutulog muna ako. Nanginginig na sinapuniya ang mukha nito. Mahal ko, huwag ka munang matulog. Umiiling na sabi niya, pero pumikit na ang mga mata ng dalaga. Narinig niyang nagkakagulo na ang nasa likuran niya at nagkukumahog. Nagsisigawan at umiiyak ang mga ito at para siyang mabibingi. Natulala na lang siya habang nakatingin sa babaeng nakapikit ngayon. Naramdaman nilang niya na may humawak sa balikat niya at itinabi siya sa gilid. Natulala siyang pinagmasdan ito. Dok, kailangan niyo pong malaman na malubha ang pagkakabali ng mga buto sa tuhod ni Miss Almer. At higit sa lahat, malaki ang butas sa baga niya dahil sa pagkakatusok sa kanya ng isang bakal. Ginawa na po namin ang lahat para mailigtas siya. Pero sa totoo lang ay wala nang tayong kasiguraduhan na hahaba pa ang buhay ni. Walang sabi-sabing kinuwelyuhan niya ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata dahil sa galit. Sino ka para magsabi ka ng ganyan? Sino ka para sabihin sa akin kung hanggang kailan siya mabubuhay? Doktor ka lang at hindi ka Diyos. Nanggagalaiting sabi nito. Wala kang karapatang magdesisyon kung kailan at hanggang saan ang aabuti ng buhay ng tao. Naiintindihan mo? You don't have the right to say that in front of my face. That my Georgina will give up on me because she will not. Narinig niyang bumukas ang pintuan na nasa likuran niya pero hindi siya lumingon. Ang atensyon niya ay nasa harapan lang niya ngayon. Bigla niyang naalala ng kagaya ng kaharap niya. Minsan niya rin nasabi iyon sa kamag-anak ng pasyente. Mahirap at masakit pala na marinig niya iyon ay parang wala na siyang magawa kung hindi magalit at sigawan ang nagsabi na kung saan aabot ang buhay ng mahal niyang si Georgina. Hindi niya akalain na mararamdaman din niya ang mga nararamdaman ng malalapit na pasyente kapag sinabihan sila ng ganun. Alam niyang hindi niya hawak ang desisyon ng nasa taas pero nagmamakaawa siya at nakikiusap na sana ay maging mabuti ang kalagayan ng babaeng mahal niya. Hindi niya inakala na magiging katulad siya ng mga malalapit sa buhay ng pasyente na nagmamakaawa sa doktor para lang iligtas ito sa kapahamakan. Naluluhang tiningnan ni Vincent sa mga mata ng doktor ni Georgina. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Halatang nagulat ito sa nakita. Hindi kasi nito inaasahan na ang isang taong walang pakialam sa buhay na doktor kagaya niya ay lumuluha ngayon. Nagbago talaga siya dahil sa pag-ibig niya sa babaeng nakaratay sa higaan. Ito ang unang beses na makita siya nito ng ganito at nagmamakaawa. Bumagsak na ang pangangatawan niya dahil sa stress pero hindi maitatanggi na hindi pa rin mawawala ang kagapuhang taglay niya. Nagmamakaawa ako sa iyo na gawin ninyo ang lahat para maging maayos ang kalagayan niya. Naramdaman nilang niya na may humawak sa pagkakakwelyo niya at inilayo siya sa doktor ni Georgina. Nahalatang gulat pa rin. Nagpupumiglas siya sa pagkakahawak sa kanya ng kaibigan niyang si Felix. Calm down, Vincent. Hindi siya nakinig at mas lalo pa siyang nagpumiglas. Nang makawala siya ay agad siyang lumuhod sa harapan ng doktor. Please, I am begging you. Please do anything para makalakad siya at maging maayos ang kalagayan niya. Iho, tumayo ka. Napaangat ang kanyang tingin at nakita niya ang ina ni Georgina na si Tita George. Hindi siya Diyos para lumuhod ka sa harapan niya at huwag kang mag-alala dahil hindi pa babayaan ng Diyos si Georgina. Magdasal tayo para sa kalagayan niya at sana katulad ng hinihiling natin ay magising nga si Georgina. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil makakaya ni Georgina ang lahat. Kung kaya't please lang, hindi gusto ng anak namin na magkaganyan ka. Ayusin mo ang sarili mo. Nagmamadaling tumayo siya at niyakap ito. Tita, shh, everything will be okay. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa dahil lalaban ang aking anak para sa'yo.
He hoped that Georgina would never give up on them.